Kris Aquino, walang tigil ang iyak. Mas lalong lumala ang kalagayan. Napaiyak si Kris Aquino, ang Queen of All Media, matapos matanggap ang resulta ng kanyang blood count test. Nagbigay ng panibagong update ang TV host actress sa kanyang health status, sa pamamagitan ng kanyang official Instagram account. Ayon kay Kris, napakahina ng kanyang katawan mula noong Thanksgiving, kaya naman humingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagbati sa kanyang followers, noong Pasko at Bagong Taon. Inihayag ng TV personality na ang lupus, isang bagong autoimmune disease, ay nagpakita sa kanyang katawan. Bukod sa humina ang kanyang katawan, nabawasan din ang kanyang timbang kasabay ng kawalan ng gana sa pagkain. Pero sabi ni Kris, hindi pa rin siya susuko at itutuloy niya ang laban. Sa Instagram, naglabas siya ng 3 video na nagpapakita ng mga pagsusuri at paggamot na mayroon siya, para sa kanyang aktibong bihirang autoimmune disorder. Explains and answers almost everything that has happened and is happening. 2024 please be kind. Ang caption ni Kris sa kanyang first video. Kabilang sa mga sakit ni Kris ay ang Churg-Strauss, EGPA at CREST syndrome. Bukod dito, unti-unti na ring lumalabas sa kanya ang mga symptoms ng SLE, o ang systemic lupus erythematosus, ang sinasabing most common form ng lupus. I was reluctant to post my pics because I lost weight again. I knew I had to help myself, nobody else could eat for me, and slowly I started eating food again, bahagi ng pahayag ni Kris. I cried non-stop when I got my blood panel results. My Churg-Strauss, EGPA is still being treated, but to add to it my CREST syndrome is now in full active mode, aniya pa. It's highly likely based on my AN count, blood panel, my high inflammatory numbers, my anemia, my now constant elevated blood pressure at night, and the consistent appearance of butterfly rash on my face, that I'm at the initial stage of SLE, or what is commonly known as lupus, paliwanag ng mommy nina Joshua at Bimby. Ayon sa isang health website, ang SLE ay isang autoimmune disease in which the immune system attacks its own tissues, causing widespread inflammation and tissue damage in the affected organs. Sa kabila ng kanyang bagsak na kondisyon, pinananatili ni Kris ang kanyang pananampalataya at naniniwalang siya ay gagaling. We have a merciful and loving God who hears our prayers. Our battle has become more complex but I promised my sons and sisters that I wouldn't be a wimp. Bawal pa ring sumuko, tuloy ang laban, paniniguro ni Kris. Bumuhos muli sa social media ang suporta at inspiring message para kay Kris, at halos lahat ay nangakong ipagdarasal ang kanyang paggaling. Praying for, with you always, ate, ang post ni Eric Santos. Di ako mapapagod na ipagdasal ka araw-araw, sabi naman ng komedyanang si Pokwang. Mensahe ni Darren kay Kris, love you, tita. Get well soon. Sabi naman ni Darla, everything will get better this 2024. Let's claim it. Kasalukuyan pa ring nasa California, USA si Kris kasama sina Josh at Bimby at base sa mga video na ibinahagi ng aktres sa IG, naroon pa rin ang ex-boyfriend niyang si Batangas Vice Governor Mark Laviste.